Kamusta kayo mga kababayan? At ako nga pala, si Secretary Conrado Estrella III ng Department of Agrarian Reform. Nasisiyahan ako itong araw na ito sapagkat meron tayong panauhin na pinaniniwalaan ito ng halos lahat ng magsasaka dito sa ating bansa. Sapagkat lahat na nagtagumpay sa pagsasaka, sa pagtatanim, sa pag-aalaga ng hayop, ay napasyalan na niya, nakausap na niya, nalaman na niya ang mga sikreto nila. Walang iba kung hindi ang ginagalang, pinapaniwalaan na kaibigan natin, si Mr. Buddy Gansenia. Salamat, Sek. Grabe yung introduction. But, Sek, thank you so much. At hindi nyo alam na linook forward ko talaga na magkasama tayo. Kasi nga, salamat. syempre, magkababayan tayo. Oo nga. Sir, in fact, nung bata kasi ako sa iyo, bata pa ako noon, Conrad Estrella III na. Hindi naman, ito naman. Kwentong kutsero lang yun. Oo. Pero salamat naman at nakapasyal ka rito. Apo. No? At ang dami ko nga gustong tanungin sa'yo eh. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Naalala ko meron akong napanood. Yes, sir. Meron yung tenga ng daga na mushroom. Akala ko nasa malamig na lugar ka. Hindi po. Kasi ang aking pagkakaalam na ang tenga ng daga na mushroom ay sa medyo mga malalamig malamig lang na lugar. Yung pala, pwede pala. Pwede, kaya niyo po. Oo, dyan sa Pugo, Dyan lang sa La Pugo, Union. La Hindi ko Union. ako nagkakamali. Yes, sir. Ano? Yes, sir. At nung napanood ko yun, sabi ko, kailangan makausap ko. Gusto ko rin gayahin to. Hindi lang yan, marami pa. Marami pa akong napanood sa'yo. Pero kapag pinuntahan na nagtatanim ng pakpako. Yes, sir. Diba? Sa Pampanga. Oo. Akala ko yun, nasa malamig din na lugar. Hindi rin. Hindi pala. Kung Pampanga lang, di mas mainit pa yan kaysa Pangasinan. Opo. Hindi ba? Ilalagay lang niya sa ilalim ng puno ng mangga, ng kahoy. Ng puno ng mangga. Di ba? Tutularin ko rin yun. Yes, sir. Ako'y gagayahin ko rin yun, no? Napakahilig ko talaga Pati sa marami ka pang mga pinuntahan. At pinanood ko pa yung programa. Yes, sir. Na binanggit mo ang tungkol sa kalagayan ng pagsasaka Sa Pilipinas. dito sa Pilipinas. Yes, sir. At karamihan doon, naniniwala ako. Ang di ko lang pinapaniwalaan doon yung sinabi mong mas magandang lalaki ka kaysa sa akin. Hindi ka mas magandang lalaki kaysa sa akin. Sobrang mas magandang lalaki ka kaysa sa akin. Sir, pero Lamang ka lang na isang paligo, ha? isang paligo lang. Isang paligo. Sir, nagbulat ako. Sobrang funny mo pala sa in person. Ibang-iba yung aura ng isang secretary, politician. Hindi ka naman, tatanda ka kung lagi ka nakasimangot Di ba? Kaya dapat chill lang no? Chill and relax. Eka nga, chillax. Chillax ka lang. Oo. Sir, bakit sobrang hiling mo sa farming? Siguro dahil sa nung mga bata pa kami, dinadala na kami ng mga lolo't lola namin. May pispan kami dito sa Rosales Nung mga bata pa kami, lahat kaming magpipinsan, dinadala ng lolo't lola namin sa pispan. At binibigyan kami ng pamingwit. At hindi lang yun, tinuro sa amin kung paano lagyan ng pain. Yung pain. Oo, no, yung pamingwit namin. Tinuruan kami maghukay sa lupa para makakuha Kuha kami ng earthworm? ng bulate, yung earthworm. No? Okay. Kaya yun ang ginagamit namin. Tapos, tinuruan kami ng taktika. Magdala ka ng tinapay. Bakit? Habang naghihintay tayo, kakain. Hindi para sa iyo yan, sabi sa akin. Yan, itatapon mo dun.
kakainin ng mga isda, lulutang sila. Dadami sila pag ganun ng pamingwit mo, madali silang kakagat o huli na. At ginagawa namin doon, pagkahuli namin, diretso na, may uling na doon. Lulutuin na. Nagbabaga na. Ano po, ang sarap. Ang sarap ng buhay na gano'n. Magmula noon, nakahiligan ko na. Sir, sabi mo kanina, maganda yung sinabi mo kanina na you're doing your own experiment para patunayan mo na this is working, and then pag nag-work, i-disseminate mo sa farmers. At sabi mo, huwag mo nang hintayin yung gobyerno para gawin. Oo, talaga, hindi ko nahintayin ng gobyerno. Kasi alam mo naman sa gobyerno, maraming patakaran na ang bagal gumalaw. Time is not on our side. Kaya kailangan natin apurahin yung mga bagay na yan. Kaya ginagawa ko ng sarili ko. Total, kahit papano, may kakayahan naman tayong gawin yan. Halimbawa, no? Anong problema natin ngayon? Yung bigas. Okay. Pag yung mga consumer natin, itinaas mo ang presyo ng bigas, nagwawala yan mga yan. Yung consumer. Pag pinababa mo naman ang presyo ng bigas, bababa ang farm gate price. Sa farmers. Magwawala naman ang magsasaka. Yes, sir. So meron tag of war yan. No? The happy compromise is para hindi magmahal masyado ang bigas, ganon. Bakit kanin lang ba ang pwede nating kainin? Bigas lang ba ang pwede nating staple food? Pwede naman tayong kumain ng mais. Kung walang shortage, di mas maganda. Magkakaroon ba tayo ng shortage sa palay, sa bigas? Kung iba't ibang carbohydrates ang kinakain natin, meron namang kamote. Di ba? O, meron namang mais. Ito, ini-introduce ko ngayon. Itong breadfruit. Yeah. Kaya ko ini-introduce ang breadfruit dahil ito ang staple food nila dito sa Jamaica, dyan sa Hawaii, dyan sa Micronesia, at dito sa mga Polynesian countries. No? At ganun din dito sa ibang parte ng Africa. Sa katunayan, dito rin sa Pilipinas nung araw, kinakain natin yan. Naalala ko lang, na-discovery ko lang. Nung ako'y umistambay sa bahay nung yumaong Ambassador Danding Kuwangko, ang kanyang may bahay, si Tita Gretchen, nagpamerienda. Alam mo merienda namin? Breadfruit. Breadfruit. Anong luto? Alam mo ang luto nila? Inoven lang nila. Nung Okay. pagka-oven, binalatan, Aha. hiniwa-hiwa, nilagyan lang ng konting honey, ayos na, laban na. Pero sa ibang bansa, nililitsyon nila. Pag nagkulay abo na, babalatan na, hiwa-hiwain, yun ang kanin nila. O kaya, dinidehydrate. O pagka-dehydrate, gagawing gawgaw. Gagawing arena. No? Pag ginawa mo ng arena, merong mga natitirang granules. Yun yung byproduct. Yung granules, pwede mong ihalo doon sa sinaing mo. Yeah, oo. O halimbawa, yung kanin, no? Magkano presyo ng bigas? Sabi mo na 50 pesos isang Okay. kilo. 'Di ba? Kung ang konsumo ninyo ay 1 kilo isang araw, bakit di ka magtanim ng maraming breadfruit? Para makagawa ka ng granules niya. No? At kapag magluluto ka, magsasaing ka, no? Imbis na 1 kilong bigas, Half na lang. kalahating kilo lang. Tapos ang kalahati, breadfruit Breadfruit. granules. Dahil sinubukan namin, niluto namin, nilagyan namin ng granules. Kumusta, sir? Ano lasa? Ay, masarap. Pag luto na yung kanin, luto na rin yung granules. Manamis-namis pa. Okay. Anong advantage nun? Yung 50 pesos sana, yung 50 pesos na gagastusin mo. Half Kalahati na lang 25. Para gawin mong granules, sabi mo na gagastos ka. Kwinenta namin eh. Okay. Mga 3 pesos. Di 28 pesos na lang, 28. imbis na 50 pesos. Di ba? Kanino ka?
Di siyempre, doon ka sa mas mura. Okay, sasabihin mo, mas mura nga, pero hinaluan mo naman. Eh ano kung hinaluan? Eh yung hinalo mo naman, unang-una, makakabuti sa Masustansya. kalusugan mo. Kasi, complex carbohydrate Okay. ang breadfruit. No? Ang ibig sabihin nun, low glycemic. Para sa mga matataas ang sugar, Sugar. yung mga diabetic, no? Pwede silang kumain noon ng marami. Dahil nga low glycemic. Hindi lang yun. It is packed with nutrients. Napakamasustansya. Lalakas ka pa. O, parang may kanin ka na, may ulam ka pa. O, pero kanin lang yun. Okay. O, di, binababa mo ang presyo, halos kalahati. Gagawin mo pang Solving health issues. solving health issues. Gagawin mo malusog ang sarili mo. Yeah. Oo. Diba? For Filipinos, you think gugustuhin nila ito? Sa tingin ko, wala tayong choice. Aha. Kailangan gawin natin. Oo. In fact, pwede mo nga gawing purong breadfruit ang Na lang. carbohydrates Ang carbo mo. mo. Oh. Oo. Hindi ba? Eh, ang gagawin mo na lang, ilagay mo sa oven o kaya i-steam mo, lagyan mo lang ng konting honey, o di, Yun na plus ulam. yun na plus ulam. Alam mo ba ang ginagawa nila sa doon sa mga Polynesian countries? No? Lilitsunin nila yan, tapos hihiwain na nilang ganon, aalisin yung doon sa may core. No? Tapos, lalagay na yung ulam, yun ang topping. Pero, bago ilagay yung ulam pala, aalisin yung core, di na nila babalatan. Hihiwain lang ng ganon. Into half. Ganyan, ano? Alisin yung core. Pagkatapos, lalagyan nila ng butter. Konting salt and pepper. Tapos, yan na, ilalagay na yung ulam. Imbis na rice topping, breadfruit fruit topping. toppings. Healthier. High fiber, low glycemic, no? Packed with nutrients. Sir, it makes sense kasi doon sa Taiwan, sabi nila, kaya hindi sila kinukulang sa rice kasi hindi lang rice ang kinakain nila eh. Hindi lang rice. 'Di ba? Malakas sila sa noodles. Oo. Sa Vietnam, malakas sila sa gulay, 'di ba? So, Oo. yung rice nila hindi ganoon kadami sila kumain ng rice. So, Oo, kung hindi it nga. makes sense na pag dito sa Pilipinas, kung mayroong ibang idadagdag, bababa yung consumption. Alam ba ninyo rice. na kung wala lang yung mga fast foods yan, baka nagkagulo na rito sa Pilipinas. Kasi isa yan sa mga tumutulong na para hindi maramdaman masyado ang rice shortage. Kasi ang mga Pilipino natututo ng Kumain ng burger, ganyan. Ng burger. Di French ba? fries. O eka nga nung matandang Abalos, burger. Di ba? Okay. Ayan, burger, no? Oo. Tapos, magpunta ka ng Chowking. No? Anong kakainin mo doon? Noodles. Noodles. So, natututo na. Punta ka ngayon ng Italian restaurant. No? Pupunta ka ng Italian restaurant, pasta naman. So, bread, noodles, di ba? May wheat na yan. Pumapasok na ang wheat. Kaya, kailangan tayo sana mga Pilipino, matuto tayong kumain ng iba't ibang carbohydrates. Di ba? Hindi magkakaroon ng shortage sa rice. Well, actually, sir, di ba, ang Visayan, di ba, yung rice nila, hinahaluan nila ng kasaba At mais. at mais. Yes. Nung araw, I don't know kung Yes, pinapractice totoo pa yung nila ngayon. kasaba. Yes, oo. Kaya, kailangan mag-isip-isip tayo na wag naman yung puro only rice, di ba? Kailangan gusto mo magkaroon ng diabetes, yan, mag-only rice ka. Mag-only rice. Oo. Okay. Well, meron naman iba kasi pinanganak na kahit isang plangganang kanin ang kainin, hindi naman sila nagkakaroon ng diabetes, no? Pero it is healthier to regulate your rice. Oo. Yan. Makakatipid pa tayo, Yes, sir. di ba? Sir, sa side mo naman, yung doing farming, ano yung benefit niyan sa'yo? Sa akin, kasi ang trabaho ko, halos wala na kaming panahon magpahinga eh. At nahihiya ako sa ating Pangulo dahil
Ang sipag-sipag, nakikita nyo. Kaya kailangan sipagan din namin. No? At halos wala na kaming pahinga. In fact, nakakatakot nga ang ating Pangulo. Alam mo sabi ng ating Pangulo? Tsaka na tayo magpahinga pagpatay na tayo. Diyos ko po. Napakasipag talaga. Okay. And in fairness to this administration, with all the issues being raised, whether they are correct or wrong, we are really bringing government closer to the people. Dinadala namin ang pamahalaan sa ating mga kababayan, pinapaliwanag natin ng mahusay, ng mabuti ang ating mga programa. So, yan ang nangyayari dito, tuwing Biyernes at Sabado, nandito na ako sa farm. Kasi puro stress yung buhay ko magmula Okay. Lunes Ng weekdays. ng weekdays. Okay. Ang trabaho niyan, pumasyal ka sa aking tanggapan, makikita mo na laging maraming inaasikaso na problema. Kaya pag nandito na ako, Biyernes ng hapon at Sabado, eto, nare-relax na ako. Ngayon, yung mga kabataan, gusto kong mag-enjoy sila sa farm. Okay. Gusto kong maingganyo sila na mag-farming. Para rin sa kalusugan nila. Okay. Kasi fresh air, hindi ba? Yung pagkain nila fresh, hindi ba? Huli ng dalag o kaya ng hito dyan sa irigasyon. Kumuha sila ng mga suso dito. Hindi ba? Yung iba kasi, sa mga kababayan natin, lalo na yung ibang mga bata, ano yan, suso, nakakadiri naman, di ba? Pero pag kumain sila sa French restaurant, escargot, di ba? Masarap. Dahil lang baguhin. Okay. Hindi pakakainin ko sila ng dito, ng suso, tatawagin ko rin escargot. Would you like some escargot? Di ba, At kagandahan, sir, ng mga Fresh. farm, abundant ang pagkain. Oo, yung iba nga naglalakad, no? Paa-paa lang. Kasi gusto nilang enjoyin talaga Okay. Ang laking bagay. Yung nasa farm ka, presko ang hangin, kumakain ka ng gulay, hindi ba? At saka yung mga karne na kinakain mo rito, fresh din. Di ba? Mga prutas, nandyan. Nare-recharge mo ang iyong katawan. Kaya yung mga kabataan, iniinganyo ko kayo. Yung mga nakikinig na followers natin ng mga kabataan, lalo na yung mga Gen Z, no? Tulungan ninyo ko. Let's make agriculture sexy again. Yeah. Let's make it fun. At kayo, ang mga kabataan, ang dapat ngang mag-farming. Yes, apo. Mag-alaga ng hayop. Alam mo kung bakit? Kasi nakakapag-adapt na sila sa bagong teknolohiya. Exactly. Kaya na nila ang moderno at scientificong pagsasaka. Di ba? Yes, sir. Kaya, mga kabataan, sige, mahirap. Totoo, mahirap ang magsaka. Pero nagme-mechanize na tayo ngayon. Yes. Di ba? Hindi na ganun kahirap. Kaya ang aking payo sa kanila, sasabihin ng mga magulang nila, huwag ka na dyan sa bukid. Actually, Ang hirap ng buhay. Actually, parents ang unang nagsasabi sa anak, Totoo yun. huwag kang magsaka. Huwag ka na magsaka. Yeah. Gusto kong nais kong payuhan ang ating mga magsasaka. Para na ninyong awa, huwag ninyong sasabihin yan sa inyong mga anak. Maapektuhan po ang ating food security. Nagsisiidad na po ang ating mga magsasaka. Kaya kung hindi natin bibigyan ng inspirasyon ang ating mga anak, dadating ang araw, lahat ng kakainin natin imported na. Luluhod tayo sa mga dayuhan. Wag na nating paratingin pa sa ganung sitwasyon. Kaya, mga kabataan, sige, mag-aral kayo. Maging doktor kayo, maging inhinyero kayo, no? Maging abogado kayo, maging arkitekto kayo, accountant, ano pa man. Pero mas magandang pakinggan
Doktor ako na magsasaka. Yes. Di ba? Inhinyero ako na magsasaka. Ako ay magsasakang abogado. Di ba? Eh, hindi naman buong linggo mag-abogasya ka eh. Di ba? Yes, sir. Yes, sir. O, meron naman panahon na... Weekends. Weekends. O, di Like ba, di ka ginagawa magsaka? mo, Sec. Katulad ng ginagawa ko. Oo. Di ba, nandito ako, may pabo ako dyan. By the way, natikman mo na ba ang shawarma na pabo? Hindi pa. Hindi pa? Sarili mong recipe. Sarili kong recipe yan. Sir. Oo, kailangan subukan mo yan. Ayan. At saka, sa mga kabataan, kailangan, we should think outside of the box also. And then, let us be more creative. Let us be more innovative. Mahirap kasi yung nagtanim yung isa ng malunggay, kumita. Oh, gayahan na. Tanim na Gagaya. lahat ng malunggay. Yes. Hindi alam ang law of supply and demand. Exactly. Eh di, dadami na ang malunggay, mumura na yan. Di ba? Oo. Or isang aspect, Sec, is nakita niya, kumita, di ba? So magtatanim siya. Pero hindi niya na-realize, ang strength niya ay magaling siya magbenta. Correct. Hindi lang magaling magtanim. So, Hindi parehas lang. silang magaling magtanim, pero siya hindi marunong magbenta, yung isang magaling magbenta. Kaya nga, gusto ko nga makialam ang mga kabataan sa farming. Yes. Whether planting or livestock, poultry, or fisheries. No? Gusto ko silang makialam. Sek, balikan ko lang yung na-mention natin kanina na yung parents, yung unang nagdi-discourage sa anak, no? Ang premise kasi noon, kaya nila dinidiscourage kasi marami yung farmers natin na hindi kumikita. No? So, ang sinasabi, ang hirap magsaka at tapos mahirap pa rin tayo. Kaya siyang nag-i-encourage sa anak na mag-aral ka, umalis ka rito. Ano po yung pwede nating Baguhin gawin natin. doon? Baguhin natin. Anak, mag-aral ka. Huwag yung, anak, mag-aral ka para huwag ka nang magsaka katulad namin. Huwag ka nang maghirap. Baguhin natin. Anak, mag-aral ka. Para mas magiging maunlad ang ating buhay sa pagsasaka. Di ba mas maganda yon? Yes, sir. Yes, sir. Anak, mag-aral ka para mas marami tayong ani, mas dumami ang ating inaalagaang hayop para mas malaking kita natin. Yes. Anak, mag-aral ka dahil karamihan sa mga magsasaka walang marketing skills, Yes. hindi marunong magbenta, walang financial skills, di ba? Pero walang technological Yes. know-how, di ba? Kulang sila sa kaalaman sa bagong teknolohiya. Kulang sila sa kaalaman sa paglalako o marketing. Marketing, yes. Kulang din sila sa kakayahan sa pag-iipon o pagmamanage ng Finances. kanilang kinikita. Yes, sir. Yes, sir. Di ba? Ngunit pag may pinag-aral mo na yung anak mo at marunong sa marketing, Yeah. marunong sa management, financial management, marunong din siya sa technology, mas mapapaganda ang bukid, mas malaking kita. Oo. Makukonvert niya into an enterprise kasi yung experience niya outside, Correct. yung natutunan niya, yung experience Correct. niya, yung connection niya outside, Oo. dadalhin niya pabalik Correct. doon sa farming Sasabihin niya, venture. bakit kaya naghirap ang aking mga magulang dito? Malalaman niya ngayon. At gagawa siya ng hakbang Yes, apo. na maayos yun. Di ba? Kaya sa atin mga kabataan, sana huwag kayong bibitaw. Mahalin niyo ang lupa. Lalo na yung mga ibinibigay ng ating pamahalaan sa inyong lupa. Yes. Mahalin ninyo yan. Ipamana nyo sa inyong apo, hanggang sa mga anak nyo, hanggang sa mga apo nyo, hanggang sa apo sa tuhod. Sana maipamana ninyo yan. Sir, sa yung work ninyo sa DAR, kumusta po? Marami pa kayong, paano ba? Ano ba ang status? Marami pa kayong pinamimigay? Nakakapagod. Ngunit ang sarap matulog sa gabi. Aha. Kasi marami kang nagawa. Di ba, ang sarap ng tulog mo pag marami kang natutulungan. Di ba? Kaya, ako'y masarap ang tulog sa gabi. Dahil, yun nga, marami kang nagawa. No? Ang dami na naming
na i-distribute ng mga Lupa. lupa. Yung tungkol sa lupa, Okay. bago kami nag-take over, Okay. prior to 2025, Mhm. July 1st, 2025, ang kanilang naipamigay na lupa sa period ng 1 year and 3 months. Bali, 15 months. Napamigay nila is 26,000 plus hectares. Hectares. Nung kami naman, Mm. umupo na, magmula July 1st, 2025 hanggang December 31st, 2025. 25. Oh. 6 na buwan. Okay. Ang naipamigay namin ay 26,000 rin. Nahanap na namin ang problema. Okay. Ano, sir? Walang koordinasyon ang DAR at saka ang Register of Deeds. Ah, Ngayon, nag-uusap na kami. I see. Magandang chemistry namin. Kaya napapabilis namin. Sumunod na taon, nakapamigay na kami ng 70 plus thousand hectares. Sabi ko, mabagal. Ang dami pa Mababagalan ka, natin sir. ibibigay. Okay. Sobrang 800 dami pa, sir? Oo, mga 800 plus hectares pa noon, nung panahon na yon. Okay. Sabi ko, ang bagal natin. Paano bibilisan? Patawag mga regional directors. At para bilisan ang proseso, napabilisan namin. Nakapamigay na kami ng 100 plus na. No? 140,000 yata yung naipamigay namin. Hectares. Yeah. Sabi ko, ilan pang natitira? 800, no? Dagdagan pa natin, sabi ko. The following year, last year, napamigay namin 302,000 hectares. 750 na lang, 1,000 ang natitira. Itong taon na to, gusto namin, maipamigay namin ay 400 to 500,000 hectares. Para sa 2027, madali na yon ang trabaho na pamigay na namin lahat. Pwera lang siyempre yung mga lupa na merong mga pending cases sa courts. Hindi kami nagdidesisyon doon. So, yung pinamibigay niya na mabilis, ito yung mga government property ba, sir? No, they are private farmlands that were subjected to coverage by the DAR. Oo. Yung malinis na, wala nang kaso Before, yan. Oo. before coverage has expired. Yung na-cover bago June 30, 2014. As provided for in the Carper Law. Yan. Ngayon, pinapamigay na namin sila. Oh. Kaya, okay naman. Sa tingin ko, tapos kami by next year. Pag natapos yun, sir, wala na pamimigay. Yung support services. Support services na. Sir, ano yung mga support services na ginagawa Farm niyo? to market roads, Okay. mga farm machineries and equipment. Farm machineries. Yeah. Yung traktor, mga water pump, mga corn shellers, mga yung rice threshers, mga ganun. At iba't iba pa, mga fertilizers, mga ganun. Namimigay kami mga traktor. Yeah, meron po akong napuntahan sa Isabela na beneficiary ninyo na hundreds of hectares yun, more. Malaki na nagtatanim sila ng pineapple. Ang galing nila, sobra. Oo. Talagang kompleto sila ng gamit. May mga Maraming trucks sila. success story ang agrarian reform. Meron kaming napakayaman na kooperatiba doon sa taniman ng saging sa Davao. Davao. Yung kila Florendo family, Yes po, yes po. mga agrarian reform beneficiaries yun. Naku, very successful. Ayun ba yung anong pangalan ng co-op, sir? Nalimutan ko na eh. Yeah, pero siya yung malaki. Malaki yun. Malaki yun. Marami malaki yun. kaming ganun. Yes. O mga kakao, mga sa nyog. Meron kaming magaling na farmer ng nyog. Nung nakausap ko siya, kasi na-awardan siya eh. Nung nakausap ko,
Sabi niya sa akin, alam mo ang problema kasi, gumagawa tayo ng binhi na galing sa mga bata pa na puno ng nyog. Nanyog. Okay. Hindi maganda yun, sabi niya. Dapat ang binhi natin ng nyog galing sa may edad Old trees. na puno. Ilang taon supposedly Hindi yun, ko lang alam sir? kung ilang Okay. taon, basta matured ang term Okay. na ginamit niya. Okay. Sabi niya, yung ginagamit namin na binhi nanggagaling sa may edad na mga puno at magaganda ang bunga nila kaysa dun sa mga bata. Kaya may gamit din pala yung mga may edad na katulad ko. Namin ko naman eh. May edad na ako eh. Ilang taon ho kayo ngayon, sir? Ako 65 na eh. 65. Oo. May plano na kayo to retire? Oo nga eh. Aha. Sana nga. Gusto niyo mag full-time dito? Oo, siyempre. Aha. Oo, gusto kong maging farmer eh. Pag ako'y nag-retire, magfu-full-time farmer ako. Sir, I hope you don't mind. May tanong lang ako na baka hindi masyadong Go ahead. kasi maraming nagsasabi. I think napanood mo naman yung isang podcast ko. Oo. Na-mention ko yung mga problems. At isa sa mga maraming nagsasabi na hindi daw successful ang agrarian reform. Ano pong masasabi niyo doon? Hindi ako niniwala doon. Okay. Kasi marami tayong successful na agrarian reform beneficiaries. Napakarami. Yes. Hindi lang kami madaldal. Hindi lang kami mahilig magmarites. Ngunit successful. Ngunit, meron din mga hindi magandang nangyari. Okay. Katulad halimbawa, noon kasi rice and corn lang. Yes. Originally, it's rice and corn. Oo. Ang for agrarian reform. Tapos ginawa natin comprehensive. And Ayun yung statistics will not lie. comprehensive. Ito na po yung may kasama rin Bumaba mga yung production. orchard. Kasi, katulad halimbawa ng sugarcane, Okay. bakit mo hati-hatiin yan? Bakit mo sisibakin yan? Kailangan mo malaking-malaki. Plantation talaga. Para magtagumpay ang isang sugar central, Yes. kailangan meron kang at least 50,000 hectares Wow. ng plantation. Ganon din ang pineapple. Ganon din yung iba. Banana. Hindi, meron din mga nag-succeed naman sa banana. Okay. Meron din naman nag-succeed sa tubo. Okay. Ngunit, mas madali yan mga bagay na yan kung hindi sana sila covered. Yung tinatawag ng mga tanim Yes. na that requires economies of scale. Meron pang example, sir, yung rubber. Rubber. Yeah, Oh, di ba? In Basilan, namatay lahat yung yung Yes. mga malalaking multinationals na Sibak-sibakin mo ba naman? Yeah. Di ba? Oo. Stick to rice and corn. Hindi pa nga tayo tapos noon eh. Hinalo na isinama na natin yung iba. Kaya, yung mga yon, marami ring kwan doon, hindi nagtagumpay. Okay. Yun ang dark side ng Agrarian Reform Program. Okay. Pero sa suma total, mas maraming brighter side ang Agrarian Reform. Okay. Oo. Mahabang usapin yan. Aabutin tayo buong araw. Yes. Kasi lumaki ako, kasama ko ang aking lolo. Yes, yes. Ang lolo ko, ang unang-unang kalihim ng Department of Of Agrarian. Agrarian Reform. Yes. Ministry of Agrarian Reform po. Ay, that hindi. time. Nag-umpisa yan, secretary. Ah, Tapos nag-declare okay. siya ng martial law. Oh, I see. Kaya naging Ministry of Agrarian. I see. Yeah. Tapos bumalik ulit tayo sa presidential, naging secretary. Secretary ulit. Agrarian Reform. Oh, I see. So, sir, anong plano nyo? Paano to i-correct yung impression na failure ang agrarian reform? Unang-una, kailangan malaman ng ating mga kababayan kasi, halimbawa, alam mo ba kaya hindi ako madalas lumalabas sa mga interview? Yung mag-interview sa akin, hindi alam ang punot dulo ng Department of Agrarian Reform. Kaya hindi kami magkakaroon ng intelligent discussion. Yes, yes. Kaya kung gusto nilang malaman tungkol dyan, mahabang usapin.
you have to dig up the history. Kasi magmula nung time ng Marcos Sr. hanggang Marcos Jr., marami nang nangyari. Kaya humirap na kung ano-ano na. Each president ba nagbabago yung direction? Yes, unfortunately. Na sumasalungat o nagpapahirap. Oh, I see. Yes. Pero yung notion na hindi successful ang agrarian reform program, hindi totoo yun. Okay. Kahit na nung sabihin mo, successful ang agrarian reform program. Because it is one of the reasons, it is one of those that have contributed to peace in the countryside. Kung di mo ginawa yan, Nawala yung mga ano, sir, no? magkakaroon ng bloodshed sa ano. Naging farmer sila. Hindi, magkakaroon ng bloodshed yan. Okay. Sigurado. Kasi, kawawa naman, naaapi sila, owned by an absentee landowner yung lupa nila. Yes, yes. Pagkatapos sila yung nagsasaka, sila man naghihirap, nagpapayaman lang yung may-ari ng lupa. Yeah. Oo. Ganun yun. Okay. Sir, para sa audience ko naman, message po sa kanila. Oh! Sa lahat ng nanonood ng programa ni Mr. Buddy Gansenia, magtiwala kayo. Kasi ito first-hand experience. Hindi nyo matututunan to sa lahat ng mga eskwelahan. Doon lang sa programa ni Mr. Buddy Gansenia. Huwag kayong pipikit pag nanonood kayo. Huwag kayong pupunta sa kusina para kumuha ng merienda. Huwag kayong pupunta ng banyo. Hintayin ninyong matapos ang programa o kaya i-post ninyo. Kailangan kumpleto mapanood ninyo. Marami kayong matututunan. Kaya ako maraming natutunan dahil ito sa kaibigan natin, si Mr. Gansenia. Thank you, sir. Marami akong natutunan sa kanya. Pati kalokohan. Natutunan ko rin sa kanya. Pero sir, paano natin, anong message nyo para magpursige, ma-improve ang Sa ating farming? mga magsasaka, lalong-lalo na sa ating mga magsasaka at lalong-lalo na sa ating mga agrarian reform beneficiaries, para na ninyong awa, huwag kayong bibitiw. Andito kami sa likod ninyo. Ang Land Bank of the Philippines, nakahandang magbigay ng credit assistance yan sa inyo. Nung araw, 11 papeles ang inyong pifill upan para makautang. Minsan hindi pa ninyo alam kung anong isusulat ninyo. Ngayon, isang papel na lang. Tutulungan pa kayo ng mga tiga-land bank mag-fill up yung utang. Ang interest, napakababa. Mas mababa kaysa sa mga 5-6. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Pagkatapos, kami sa DAR, ganun din ang DA, no? Ang Department of Agriculture. Bibigyan namin kayo ng sapat na suporta. Ang gusto ng ating Pangulo ngayon, ang tulong sa magsasaka, ang tutulong sa inyo, government as a whole. Ibig sabihin, pati yung kapakanan ng mga anak ninyo para makatapos ng pag-aaral, Department of Education o ang CHED tutulong sa kanila. Kung gusto, yung ganun din mga kalusugan ng magsasaka, nandyan ang Department of Health. May zero billing na tayo ngayon. Okay? Sa mga kakayahan, nandyan ang Department of Agriculture, nandyan din ang DTI, ang DTI, DOST, sir. nandyan din ang DOST, nandyan ang mga farm schools, at nandyan ang TESDA. TESDA. Oo, marami kayong matututunan. At pagdating naman sa support services, andito ang DAR, andyan din ang DA, ang Department of Agriculture, government as a whole. Yeah. No? Kaya, kapit lang. Huwag kayong bibitaw. Andito kami. Ayan. Sec, thank you so much po. Maraming salamat din sa iyo. Apo. At sa lahat ng mga nanonood ng iyong programa, mabuhay po kayong lahat. God bless all of you.
Yes, sir. Sir, it's about time. I-feature natin yung mga success stories ng mga beneficiaries. Yes, ninyo. in fact, yun ang hihilingin ko sa'yo. Yes, sir. Oo. Papapasyalan ko. Apo. Alam mo ba na yung isa, nanalo pa ng award for one of the best chocolates produced all over the world All over the sa world. France. Grabe. Global, ha? Alright. Okay? Ayos na tayo. Thank you. Meron ho ba kayong gustong Papagawa pa? idagdag? Meron pa? Okay. Hindi talaga dire-diretso. Kahit hanggang mamaya, pwede May araw din kayo. Picture lang po tayo dito sa gitna. Tingin po. Asan yung bisukol? Ayun, sir. The bisukol. Doon mo sa kanila yan. Di ba? Napaka-technical. Sarap, grabe. Woo! Sinsidaka di gastoy. Ito dapat may toothpick. Ayan. Ayan na yung mahal. Ganito yan. Magkano yan sa ano? Ang mahal sa ano? Sa French restaurant. 4 na piraso, 100 piso. 6 yata. Galing sa farm ba to? Oo, libre. So ito, ang tawag sa France nito is escargot. Escargot. Dito, ang tawag bisukol. Okay? Kaya ang bisukol, pag escargot, tinawag mo mahal. Pag dito, pag bisukol at prinesohan ka ng mahal, pag sinabi nila, mahal yan, sabihin nila, huwag mong balin yan. Mura lang ito. Nagima siya napaw. Bakit po medyo matamis siya? Ha? Yung kamote? Ito, Ito pong sabaw. dahil sa kamote. Kamote. At saka, ang ginamit dyan, hindi tubig. Mapo. Yung coconut water. Man mo. Daludal is yung ano ng gabi, yung... Ito po yun. Yan. Ilocano na dyan. Pag hindi kayo Ilocano. Ilocano ba ito, sir? Ilocano dish ba ito? Yung chicken na ito, Ilocano dish ba ito? Hindi. Recipe ko yan, boss. Kaya pala. My personal recipe. Ayan, ito na yung black. Black sa video natin. Naputo. May isa doon nilas ko yung... Uy, ang ganda ng itsura. Cheesecake yan. Mukhang black sa pote. Yes, black sa pote po. Check. Sige, do the honors. Do the honors. Kaya mo yan, sir. Kaya, Daddy. Na-pressure. Parang chocolate. Ay, talaga. Chocolate. Gusto mo hati? Hali tayo. Makati tayo. Sabi ko, tama na rin nila yung cheesecake. Tatlo yung ginawa ko. Ito na so sweet. Kayo na Do the honors. You do the kasi pwede yan. Kayo yan. Galing. Black sa pote lang talaga. Ano po ito? Ini-steam po. Ito na yung steam ko. Ito binake ko, yung tatlo. Ito ay black sapote cheesecake. No? Pina-eksperimento ko. Ito naman black sapote puto. Puto. Natikman Okay. na namin to, Sek. Okay. Ang sarap. Ngayon, Parang fudge. ito galing dito. Yan. Pag hiniwa mo yan, no? Ito, hiwain natin. Ito ang sapote fruit, no? Tingnan mo ah. Pwede mong tuklapin yan. Yan. Tuklapin mo na yan. Tapos hihiwain mo siya. See? Yan ang texture niya. Yung mga buto, please itago lang. Pwede itanim. O itatanim natin. Ngayon, ginawa nating cheesecake. Ito na po yan. Ito,
Malalaman natin ngayon kung masarap to. Yung puto, napatunayan na natin masarap daw. Ngayon, kung cheesecake, baka pwede rin. Okay? So, ang hihiwa dito ay walang iba kung hindi ang ating pinagmamalaking kababayan. Grabe na yung introduction. Yung So, hiwa na tayo. Parang- puto tastes like chocolate. Parang Yes. buo siya, oh. Yan ang cheesecake. Malaman siya. Okay, do the honors. Mauna ka na. Tignan mo nga kung okay. Ikaw ang ano. How is it? Masarap pa sa cheesecake. Subukan natin ha. Yak, isa pa nga. Sarap siya. Sarap. You know it's better nga than cheesecake. Tama ka doon. Hindi ako nagjo-joke. Oh, ito, ako naman. I'll do the honors ha. Sige, sir. Nasa ano pa lang tayo, experimentation. Pwede rin Ito kasi drinks, no? magdamag sa Sa potty drinks. Or black sapote ice cream. Diyan mo aanuhin ng millennials. So, ano po? Matamis pa rin? Okay lang. Soft Better na pa? konti. Sobrang sarap. Really? Oh, thank you. Kuha pa kayo. Kuha pa kayo. Ang sarap, guys. Oh, kaya dinagdagan ko, promise. Parang mas ano siya, mas Hindi kayo mabitin. Kaya lang, hindi pa siya nagsisettle Hindi pa down. nagsettle. Baka hindi pa masyado. Kasi kaninang umaga lang eh. Oh, I see. The next big thing. Black sa marami pa tayong viral na iba. Pies, food for the gods. It's even better than matcha. Mas gusto ko yung sweet. Ang sarap, hindi rin nawala yung lasa ng black sapote, no? Yung sa pote hindi nawala. Pero yung cheese, lasang-lasa mo. Oo. Uy, sarap pa sa mga Upside down cake? cake sa Starbucks, ah. Upside down cake? Pang ano, pag may bisita ka, hindi ka mapapay. Kailangan magtanim ng maraming sapote. Mas maganda kung may farm ka, hindi ito bibenta mo, ito ay bibenta mo. Yes. When, nagyamanak na unay. Sir, yung mga beneficiaries. Yes, yung mga successful ano. Yes, I will set it up already. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.